dito sa church, yung iba, may mga naghahanap ng aatinan, dito po kayo pumunta, no? Kung kayo malapit dito po sa kilometer 41, no? Santa Maria. Yan. So, meron din po tayo sa Angat, sa Pulong Yantok, Wednesday pong prayer meeting doon. Wala pa po tayong worship service doon. Pero dito pa rin po ang worship service at may prayer meeting din dito. Ngayon po, every Friday. Ginawa natin Friday kasi normally, Friday ang practice ng mga mga singers natin. Kaya ginawa natin Friday ang ating prayer meeting dito. Okay. Kaya lang, meron na pong trabaho si Teacher Jewel, siya ang nagtuturo, in charge, magiging Sabado. Pero okay na, kahit sabihin natin Sabado ang practice, o kaya Sunday afternoon, tuloy na lang natin yung Friday dito at Wednesday sa Pulong Yantok, ang ating gospel hour, ating prayer meeting. Okay, so konting announcement lang po. September 14 ang ating anniversary. So marami tayong mga invited ng mga churches at ang ating speaker, di ko pa nakakausap. Kakausapin ko muna bago ko i-announce. At yung venue, wala pa po tayong venue kung saan tayo pwedeng dito rin. Kailang masikip nga. Pero tingnan natin, no? Okay. Ano ba? So, yan lang muna po ang ating announcement. Ngayon, message po tayo. Masaya tayo kasi nilikha tayo ng Diyos ang ayon sa kanyang larawan at wangis. Alam nyo, isa sa mga karakteristik ng Diyos, siya po ay matalino. Siya po ay all-knowing. Kaya ang tao, matalino. Bakit? Matalino ang Diyos eh. Sabi, sino daw matalino? Tao o computer? Palagay nyo. Siyempre, mas matalino ang tao. Kasi ang tao, lumikha ng computer eh. Nilikha lang siya ng tao. Kaya mas matalino tao kaysa kanya. Siya ay nakaprogram. Tayo, hindi naman tayo nakaprogram eh. Meron tayong tinatawag na will o volition. Ang computer, walang will yan. Yan ay program. Bagamat nakukurap. Pwedeng makurap. Ang Diyos, mas matalino kaya sa atin. Bakit? Kasi nilalang lang niya tayo eh. Kaya, ang kagandahan sa tao, no? Binigyan ng Diyos ng wisdom, ng knowledge, at ng understanding. Ang unggoy, meron bang wisdom ang unggoy? Meron bang knowledge ang unggoy? May understanding ba ang unggoy? Na yung mga unggoy, kumakain ng kuto. O kung ikaw ay galing sa unggoy, yan, isa sa kinakain mo kuto. Diba? Okay. So, pangalawa, because there is God who loves us so much and saves us by His very own life. At yung Diyos na yan, hindi lang natin siya kamukha. Nung magkasala tayo, niligtas niya tayo by His life, by His death, by His resurrection, no? By His suffering on the cross of Calvary. Ganon tayo, minahal ng Diyos. Sabi nga ng Roma, nung kaaway pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Ipinagtagubili na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kaya lang tayo, niligtas na nga tayo ng Diyos, hindi pa natin maibig ang Diyos. Mas iniibig pa natin ang mundo. Ang sabi ng Bible, sa 1 John, ang umiibig sa mundo ay, ang pagmamahal sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Pero gusto nating awayin ng Diyos sa magitan ng pag-ibig natin sa mundo. Ano ba mga bagay ng mundo? Sabi ng John, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Yun daw tatlong yan ang nasa mundo. Yan yung tatlong yan yung nasa puso ni Satanas. No? Wala pala siyang flesh. Balang lust of the eye at saka pride of life. Tayo, may flesh tayo, kaya lust of the flesh, lust of the eye,
Pride of life. Diyan nahulog si Satanas. Kaya tayo, pagka sinikap nating mahalin ang mundo at ang mga bagay ng mundo, mauhulog lang tayo sa trap ni Satanas. Ang sabi ng Bible, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. This is the first and greatest commandment. At pag minahal natin ang Diyos, sabi ng Bible, He can give you all. Ibibigay niya sa iyo lahat. Kaya lang, may mga pagsubok. Siyempre, may testing yan, oh. May trials, may troubles, may afflictions. Di ba? Ngayon, doon makikita ng Diyos, doon mo makikita kung mahal mo talaga ang Diyos. Yung bang, dahil mahal mo ang Diyos, nagtitiis ka ng kahirapan, ng tukso, ng mga pagsubok, at ng kung ano-ano pa. Tinitiis mo yan dahil mahal mo ang Diyos. At alam mo na hindi ka kailanman iiwanan ng Diyos sa gitna ng iyong kahirapan at sa gitna ng danger. Alam mo ang Diyos kasama mo. God is with you to defend you, to protect you. Di ba? To sustain you. And to prosper you. Yan sabi ng Jeremiah, di ba? 29:11. Tingnan nyo nga. 29:11 ng Jeremiah. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Sapagkat alam ko ang mga kaisipan na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon. Thoughts of peace. Pag-iisip ng mga pag-iisip ng kapayapaan, and not of evil, at hindi kasamaan. And I will hearken, di ba? To give you an expected end. Upang bigyan kita ng kasiguruhan sa iyong kawakasan. Meron pala tayong siguro. Ano yung siguro? Assurance. Sa mundo, merong ano? Insurance. Sa mundo, insurance. Papa-insured ka. Sa Diyos, assurance. God assured us that He will give us an expected end. Ano yung expectation natin sa Panginoon? Blessing. Amen? Life eternal. Goodness. Excellent life sa future. Sa ngayon, mga kapatid, tingnan niyo yung buhay ngayon. Kahit milyonaryo, hindi rin maayos ang buhay. Ang dami nilang struggle. Ang dami nilang fears. Ang dami nilang regrets sa kanilang buhay. Kasi nga, wala silang God. Wala silang Diyos na nagbibigay sa kanila ng tinatawag na satisfaction. Only those who believe in God, those who believe in the Lord Jesus Christ, will experience satisfaction in life. Kaya kung wala kang satisfaction, come to Jesus. Amen? Come to Jesus. Go to Jesus. Put your trust in Christ, and He will give you satisfaction. Kahit hindi ka mayaman, kahit ikaw ay mayaman. Bagat hindi naman lahat ng mayaman satisfied. Diba? Ang daming mayaman hindi satisfied. Kasi kung ang lahat ng mayaman ay satisfied, bakit sila nagpapakamatay? Ang daming mayaman nagpapakamatay.
Kaya hindi kasiguruhan ang yaman para ka maging maligaya, fulfilled, at successful. Ang tunay na yaman ay ang Diyos. Amen? The true wealth and riches is God Himself. Why? Because God created all the riches of heaven, both heaven and earth. Siya lang ang lumikha ng lahat ng yaman. If you have God, you have everything. Kung meron kang Diyos, meron ka ng lahat. Pastor, ba't ganon? Maraming naniniwala sa Diyos pero mahirap. Sa ngayon, yes, of course. Sabagat sabi ng Bible, hindi panahon ng pamamahinga. Panahon ng pagtatrabaho. This is the time of labor, not rest. Pastor, kailan ba yung rest? Dalawang rest. Temporary rest, yung namatay ka. At yung eternal rest, yun yung nasa langit ka na after the millennium kingdom. Kaya mga because there is God who loves us so much and saves us by His very own life. Kaya pag Kristiyano ka, huwag kang kakitaan na ikaw ay laging nakaangot, nakasimangot, na para bagang kahit marami ka ng pera, pag tinanong ka, may pera ka ba? Wala eh. Wala. Oh. Wala mo talaga. Ang pera ko sa bulsa, piso. O, hindi sabihin mo, meron, piso. Pera ba yon? Of course. Pera yon. Piso nga lang. Di ba? Yan ano? Basta talagang, wala eh. Wala laman ng wallet ko. Wala laman ng bulsa ko. Wala talaga eh. Wala rin akong pera sa bangko. Ayun, baka pwede na sabihin. Pwede sabihin, sa ngayon, wala pa akong cash. Bakit? Nasa langit pa eh. Parating pa lang. Di ba? Okay, number 3. Gusto ko makita yung number 3. Sabi ng Psalms 8:4-6, what is man? Yan ha. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Actually, si Kristo to eh. Si Kristo yan. Prophecy to, prophecy. Patungkol kay Kristo. Sa Hebrews, makikita niyan. For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Kaya nga ang tao, king eh. Tayo yung hari ng mundo eh. Kaya lang, nung magkasala nga si Adan, yung ating paghahari nawala. Tayo yung binigyan ng dominion eh. Pero, sapagkat si Kristo ang tinutukoy dito, so si Kristo ang hari, both heaven and earth. Okay? Sabi rito, no? Thou who madest him to have dominion over the works of thy hands, thou hast put all things under his feet. So, kailan mangyayari yan? Sa Thessalonians. Lahat ng bagay, lahat ng kaaway ng Diyos, lahat ng bagay, pasusukuin kay Kristo. Diba? Pasusukuin ng Ama kay Kristo ang lahat ng bagay at si Kristo ay susuko sa Ama. Ang tanong, ano ba isusuko ni Kristo sa Ama? Meron ba? Meron. Kaya lang, debatable. Pero alam nyo, isa lang naman ang nadagdag kay Kristo eh. Ano yun? Humanity. Yung humanity niya, kasi si Kristo, spirit yan eh. Pero nung siya nagkatawang tao, nagkaroon siya ng human flesh. So, ano ang isusurrender ni Kristo sa Ama? Isa lang ang alam namin, yung kanyang humanity. Sapagkat pinasuko na ng Ama lahat ng bagay kay Kristo, si Kristo naman ang susuko sa Ama. Ano isusuko ni Kristo? Yung pagka-Diyos niya? Di na siya Diyos.
Pag sinuko niya yung pagka-Diyos niya sa Ama. Di ba? Yung power niya, hindi na siya all-powerful kung isusuko niya yung power niya sa Ama. Ano yung susuko ni Kristo sa Ama? His humanity. Sapagkat yung Diyos in original form is Spirit. Diba? Ang Ama ay Spirit, ang Holy Spirit ay Spirit, ang salita na si Kristo ay Spirit. So, original form of God is Spirit. Ano yung nadagdag? Humanity. Kaya si Kristo, susurrender ni Kristo ang kanyang humanity to the Father. At ang sabi ng Bible, and God will be over all. Babalik sa original form na Spirit. Sabi ni Kristo, God is Spirit. John chapter 4, verse 25. Di ba? Pero dito, gusto ko makita niyo mga kapatid, nakatuon ang Diyos sa kanyang nilikhang mga tao. Ha? Bagamat, prophecy ito patungkol kay Kristo. No? Number 3, because there is God who will crown us with glory, honor, and dominions through His Son, Jesus Christ. Sapagkat sabi ng Bible, sa Millennium Kingdom, kasama ni Kristo, maghahari tayo. At sa Coronation Day, after the rapture, bibigyan tayo ng crown. Crown of glory, incorruptible crown, crown of rejoicing, crown of life. No? 5 crowns yun eh. Life, glory, incorruptible crown, o crown of rejoicing, then may isa pa, crown of life. Nakalimutan ko na. So, 5 crown yan eh. Hindi natin masyado Hindi kasi nakasulat dito sa akin yan. So, meron tayong 5 crown. So, kukurunahan tayo ng Diyos doon sa langit after the rapture. And then, babalik tayo sa lupa to reign with Christ for 1,000 years. Di ba? Kaya, kukurunahan tayo. At tayo ay maghahari na may kaluwalhatian ni Kristo. Kaya tayo, mga kapatid, huwag tayong ibang takaw glory tayo eh. Gusto natin, lagi tayo pinupuri. Ay, si Pastor Alex, ang galing yan. Ay, si Pastor Alex, talino yan. Ay, si Pastor Alex, gwapo yan. Ay, Pastor Alex, ano yan? Puro ba? Puro ganon. Puro pakabig. Puro sa atin ang glory. Mga kapatid, hindi natin kailangan kunin ng glory. Diba? At kung tayo ay pinuri, maging reflector tayo. Ano reflector? Pinuri ka ng tao, ibalik mo sa Diyos. To God be the glory. Diba? Diba? Let God be praised. Diba ganon? Diba pagka pinuri ka ng tao, pinasalamatan ka ng tao, dahil sa may nakitang kakaiba sa iyo at nagustuhan ang ginawa mo, tanggapin mo, pero sabihin mo, to God be the glory. Praise God. Glory to God. You reflect the glory of God. No? Mga kapatid, napakaganda na, napaka-biyaya ng Panginoon. Tayo ay hindi lamang niya nilikha sangayon sa kanyang larawan at wangis, minahal, niligtas, kundi tayo pa ay kinoronahan at ginawang kasama niyang maghahari ni Kristo dito sa mundo ng 1,000 taon. Kaya tayo bilang Kristiyano, kung meron tayong pinagdadaanang mga mabibigat sa buhay, daanan nyo lang. Pero huwag niyong kalilimutang mag-rejoice sa Panginoon. Hindi ka makapag-rejoice
sa bagay na wala ka. Wala kang pagkain. Eh di, huwag kang mag-rejoice sa pagkain. Wala kang kakain. Wala kang pagkain. Eh di, hindi ka pwede mag-rejoice. Wala kang pagkain. Eh, Pastor, paano ako magre-rejoice sa wala kang kumakain? Eh, hindi ka makita pinagre-rejoice sa pagkain eh. Saan ka magre-rejoice? Sa Panginoon. Bakit? Kasi may Panginoon na nagmahal sa iyo at merong Panginoon na magkokorona sa iyo, merong Panginoon na makakasama mo sa kanyang kaluwalhatian, both in heaven and on earth, pagdating ng Millennium Kingdom. Sa panahon ngayon, hindi pa panahon ng pamamahinga. This is the time of labor. So let us labor. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, always abounding in the works of the Lord. Diba? Lagi tayong, dapat ang church, laging may mga bagong programa, activities, ministries, mission. Hindi nauubos kahit walang pera. Bakit? Pera lang ba ang pwedeng magpasulong sa gawain ng Panginoon? Sabi nga namin sa Garay, even without round, we can go around. Yun nga lang, mahirap maglakad, di ba? Naranasan natin yon. Isang buwang walang sasakyan. Walkathon. Eh, at least, kahit walkathon, nakakarating. Yan, nakakarating. At napakamahal ng pamasahe. Pero biyaya ng Panginoon, okay na tricycle natin isa. Nagagamit na. Di ba? After 1 month. So, ginawa natin 1 month. Normally ako, lakad ako ng lakad. O, na-exercise ako. Baka sinabi ng Panginoon, sirain ko muna yung mga sakyan ni Pastor Alice kasi baka atakihin ito sa puso. Eh. Hindi na nag-exercise. Malapit lang pupuntahan. Nagmumotor pa. O, eh, isang buwan lakad. Di ba? Mag-i-enjoy ka ba ron? Siyempre, hindi. Pero pwede mag-enjoy sa Panginoon. Amen? Hindi ka nag-enjoy sa sasakyan mo kasi sira. Pero nag-enjoy ka sa Panginoon. Marami kang enjoy sa panahon ngayon ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, mag-rejoice ka sa Kanya. If you rejoice in God, God will give you the desires of your heart. Diba? Yun ang hinihingi ng Panginoon eh. Magpakagaya sa Kanya. Bibigay niya ang nasa ng puso mo. So, dapat tayo laging maligaya, masaya, nagpapakaligaya sa Panginoon dahil isang araw, kukoronahan tayo, pararangalan tayo, at maghahari tayong kasama ni Kristo. Psalms 144:3. Lord, what is man? Thou takest knowledge of him. Parehas lang pala ito, no? Or the son of man that thou makest account to him. No? Halos parehas lang. So, isabihin, naka-thoughtful ng Panginoon. Lagi niya tayong iniisip. Kaya nga sabi ng awit eh, when He was on the cross, I was on His mind. Nung si Kristo'y nakapako sa krus, ako ang nasa isip niya. Ikaw ang nasa isip ni Kristo nung napako sa krus. Kasi gusto kanyang iligtas, gusto kanyang maging anak niya ng Diyos, gusto kanyang gawing tagapagmana ng langit, ng kaligtasan, ng kasaganaan, at ng kaligayahan. Pero kung tatanggihan mo si Kristo, tinanggihan mo ang lahat. Kaya, best thing you can do is receive Christ. Tanggapin si Kristo sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Diyos, bilang iyong Panginoon. At pag si Kristo itinanggap mo sa iyong puso, ibibigay sa iyo lahat ng Diyos yan. Yung hinahanap ng tao, higit pa ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ano ba hinahanap ng tao? Pagkain, inumin, damit. Di ba? Sabi ng Diyos, I will supply. I will supply all your need. Hindi lamang damit, pagkain, inumin. Lahat ng kailangan mo. Kailangan mo ng bahay, bigyan kita ng bahay. Kasi hindi sama yun doon sa basic need eh. Kailangan mo ng sakyan, bigyan kita ng sakyan.
Mga extra. Genesis 1:28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Diba? So, binigyan tayo ng dominion over creation. First Thessalonians 2:19, what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Crown of rejoicing, oh. Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Kaya mga pastor, alam niyo po ang rejoicing ng pastor? Yung mga converts. Kaya pag maraming nananali sa saved, masaya yung pastor. Yung mga soul winners. Kaya crown of rejoicing yun eh, soul winners crown. No? Masaya ang nagso-soul winning pag may naliligtas. Okay? 2 Timothy 4:8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Kanina, rejoicing di ba? Ngayon, righteousness. The Lord, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the day, and not me only, but unto all them that have His appearing. So, lahat naghihintay sa coming ng crown of righteousness. James 1:12, blessed is the man endurance, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. So, ito pala, no? Rejoicing, crown of righteousness, crown of life, 1 Peter 5:4, and when the shepherd appear, ye shall receive crown of glory that fadeth not away. Ito yung crown ng mga pastor. Crown of glory. Revelation 2:10, of those things which thou hast suffered, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation. And this, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So, yung mga magtitiis na maging tapat, meron kayong crown of life. Revelation 4:4, and round about the throne were 24 seats, and upon us I saw 24 and 20 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So, kapatid, yung crown natin ay ginto. Bakit 24 na upuan? Kasi 24 na yan, inyong tribes of Israel at saka yung 12 apostles. 12 apostles yan. Revelation 4:10. Tama ba? The 24 elders down before him that sat on the throne, and worship Him that liveth forever and ever, and cast their crown before the throne. Bago magkaroon ng Millennium Kingdom, kokoronahan tayo. Pero yung 24 elders, yung crown nila, in-offer nila sa Panginoon. Bakit? Siyempre, respeto sa hari. Siyempre, bilang mga anak ng Diyos, magaligaya tayo sa Diyos. Kung hindi ka man maligaya, kung anong meron ka, mahalaga maligaya ka sa Diyos. At pag maligaya ka sa Diyos, lahat ng bagay na kailangan ibibigay ng Diyos. At lahat ng bagay na ninanasa ng puso mo, mangyayari. Okay? Manalangin. Okay tayo? Salamat po sa iyong biyaya. Patawarin niyo po kami kung apektado kami ng mga nangyayari sa paligid, mga kagtuman, kahirapan, at kung minsan naman, masaya kami, lalo kung ang nangyayari sa paligid ay pawang mga magaganda. Pero dapat, Panginoon, kay masaya ang paligid, malungkot ang paligid, dapat yung aming rejoicing sa inyo ay namamalagi. We rejoice in God, not
in everything of this world. Sapagkat kung ang kasiyahan lang namin ay mga bagay ng mundo, hindi ito katanggap-tanggap sa inyo. Sapagkat even yung mga no God, they rejoice in their riches, in their wealth. Pero kami mga Kristyano, Panginoon, dapat din kami masaya sa mga wealth and riches. But even without wealth and riches, ang mahalaga, sa iyo kami masaya. We rejoice in you. We delight in you. Not in the things of this world. Because the things of this world will pass away. But you, God, you are forever. So, we better rejoice in you, rejoice in God, rejoice in the Lord, rather to rejoice in the things of this world. Sapagkat mas pinagpapala ninyo ang nagpapakaligaya sa inyo. Kaya meron, wala ng mga bento. Mawa po, magkaroon kami ng tamang pananaw sa buhay. Bagkat marami pong Kristyano, sa sobrang hirap, they forget to rejoice in you. At tila baga, ang pwede lang mag-rejoice, yung may pera, yung mayayaman. Pero hindi pala ganun, Panginoon. Kaya may pera, kaya walang pera. All we need to do is to rejoice with you. Because you have everything. You have all. Because you are the creator of all riches, of all wealth. And beyond that, beyond those things, you have everything that we can enjoy. So dapat, Panginoon, solely we rejoice in you. Magpalain niyo po kami. Basbasan, Ama, maging sa aming offering, magpalain niyo po ang aming pagkakaloob. Mahamsam na lang sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Maraming salamat. May God bless us all. See you on Sunday. Akala ko si John Paul ang lugar TV.